Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at nakita nyo naman katakot-takot na reaction ng hinamig ng bagong paandar na ito ng Bubblegum. Of course, ito as expected, talagang ito yung inaasahan na gagawin talaga ni Michael B. or ni Bitoy. Ang gayahin, of course, ang kung anumang sitwasyon ngayon, di ba? Alam naman natin, so siya nga si Shala Dismaya. So marami nga ang nagsasabi na talaga, even before naman nung unang labas pa lang ni sa unang hearing, sinabi agad parang kahawig siya ni Michael B. or kayang gayahin siya ni Michael B. At eto no nga, by Sunday ay may pasabog na at titignan, sabi nga may sasabihin pa, yun talaga ang pinaka takbo ng kwento ng ano nila na may sasabihin pa raw siya. Basahin ko lang wait lang. Sinasabi nga na eto, ang pinag-uusapan ng lahat pinangalanan na Shala Dismaya handa nang magsalita, abangan ang kanyang hearing ngayong linggo September 14, 6:10 p.m. sa Bubblegum. Of course, alam naman natin na isa lang itong na parody ito at um, gagawing katatawanan ang sitwasyon. But of course, may mga nagre-react na sinasabi nga na ang sitwasyon ngayon ay very sensitive. Hindi ito biro-biro lang dahil kaba ng bayan, na may kumbaga pera ng mga Pilipino ang pinag-uusapan dito. Kaya hindi dapat pinaglalaruan. Pero marami rin naman ang natutuwa at nagsasabi na sa panahon ngayon na parang ang hirap-hirap tanggapin ang mga sitwasyon. Maganda rin yung kahit papaano nagiging light ang lahat, 'di ba? Yun naman yung komento ng iba eh. Kasi although may mga nagsasabi talaga na dapat nga hindi to ginagawang ganito, pero even before naman 'di ba? Kahit nga nung mga panahon nila GMA or ni Gloria Macapagal-Arroyo at napakarami na hindi naman ito ang first time na ginawa. Mas marami pa nga tayong serious or topic na pinagdaanan ang Pilipinas na ginawa rin ganito. Remember, dyan magagaling sila Tessie Tomas noon, of course, Willie Nep, yung mga ganyan, napakarami nilang character na pinakilala sa atin. Eto si Michael V, panibagong character ito, madadagdag din na naman ito sa, hindi ko na mabilang na character na nagawa niya, of course. So, at ito naman ay isang lang to, isang palabas lang ito, no. So anyways, ayan lang. So ako ang initial reaction ko of course nung nakita ko ito ay parang okay. Again, inaasahan ko na 'yan. Pero ngayong nababasa ko rin yung mga mensahe ng iba, parang okay, ganun pala ang naging reaction. At least natutuwa ako na nag-express ng kanilang damdamin or opinion ang mga tao, ang mga Pilipino, ang mga netizens. Of course, sabi nila matagal na nilang hinihintay ito na gagawin ni Michael B. At ayun, sabi nga nila Michael B is truly the last Philippines comedy genius dahil puring-puri nga nila. So, I'm sure marami ang mag-aabang dito katulad ng mga nag-abang sa mga character. Pero anyway, in terms of pagkaseryoso naman, at least nakikita natin ang mga malalaking artista natin like sila Alden Richards na nagiging na-aware talaga sila sa mga nangyayari ngayon. So, hindi sila yung nananahimik lang, hindi sila yung parang pinagkikibit balikat lang. Ang kaya nilang gawin ngayon ay mag-repost ng mga sitwasyon na dapat lang naman bakit ba hindi? Sabi nga nila masakit sa banks, masakit ng panoorin, kaya ito awareness ang kinakalat nila na dapat naman maging aware ang lahat. So, ganito kasi yan kung ang mga supporters nila o tagahanga nila ay nakikitang concerned sila sa nangyayari sa bansa, mas nagbibigay yun ng lakas ng loob sa mga followers nila. So, ngayon sa nakikita ko mas dumadami sila. Nakita ko na rin bukod kay Alden Richards, of course, dati pa sila Pokwang at kung mga very vocal sila sa paglalahad. Ngayon, may mga nakikita tayo. Of course, katulad dito, si Donnie Pangilinan, sinasabi niya, Pilipinas kung mahal, tuloy ang laban. May mga ganyan nagiging lumalabas talaga ang kanilang pagka-Pilipino. Of course, si Carla Abellana ay dati ng palaban, dati ng hindi nananahimik at talagang in-express niya ang kanyang nararamdaman. At tama ako, for me, tama yan para kasi sa panahon ngayon, hindi pwedeng quiet ka lang, hindi pwedeng wala kang gagawin, kasi kaya yun ang nangyayari, kaya nakakalampas ang lahat, of course, dahil sa tahimik ka lang. Of course, si Edu Manzano, even before pa, lumabas siya mga ganyan. Siya na mismo talagang naglalabas. At syempre, eto na,
mahamig ng maraming suporta si Pasig Mayor Vico Soto mula sa mga taga-showbiz din. Of course, may mga bumibira doon na hindi naman talaga lahat, damn if you do, damn if you don't. At sinasabi nga, talagang hindi mo pwede i-please ang lahat or lahat ng tao. Pero, alam mo, ang pinakahiling nga, eto talagang katulad ng sinabi ni Pokwang, na sana ay may makulong sa mga kurakot na yan. Hindi yung parang ganyan lang ang nangyari. At syempre, yun naman ang hinihintay natin. Ito mga post na ito ni Daniel Padilla na nagpaparamdam na, pinagpapakita rin siya ng kanyang kumbaga yun, kung anong sitwasyon niya ngayon. Hindi talaga ako, dapat talaga yung mga malalaking artista, talagang sumasawsaw sa mga ganitong sitwasyon. Hindi pwedeng manahimik lang. Alam naman natin yun. Sabi nga, kung yung mga malalaking personalidad sa Pilipinas ay nananahimik, ano pa ang mangyayari sa atin, di ba? Kung hindi naman pwedeng, ang laban lang ay yung mga nasa ibaba, yung mga naapektuhan, at yung mga hindi naman apektado dahil feeling nila ay mayaman sila, mananahimik. Kaya ako ganyan lang. So, pero again, doon kay Michael B, saludo lang ako na talagang ang galing niya.